Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na mapatamaan ni Nam Gong-hyo ang kanyang kapatid, ay agad naman na sumugod ang dalawa nitong alalay, na agad naman na napansin ni Nam Gong-hyo, ngunit nang malapit na ang mga ito, ay may kung sino naman ang naghagis sa kanila ng malaking kahoy upang ang mga ito ay mapatalsik. Sa nangyari ay napatanong naman ang binata sa pagkakakilanlan nito. Ngunit hindi naman siya sinagot bagkos ay tinanong kung siya ba ay ang tagasilbi ng Storm-in na si Nam Gong-hyo, na mabilis naman nitong sinang-ayunan. Nang bigla naman na nagalit ang dalawang alalay ng kapatid ni Nam Gong-hyo at tinatanong ang dumating na kung sino siya para make alam sa kanilang kaguluhan, at binyantaan na kung hindi ito aalis ay papaslangan niya ito, dahil sa hindi naman sila pinapansin nito ay agad naman siyang inatake ng dalawa habang masayang sinasabi kay Nam Gong-hyo na naparito lamang siya upang tumulong matapos na makita ang nangyayari sa kanila. Dahil sa hindi tumatama ang pag-atake ng dalawa ay galit naman itong napasugod at napasabi na mukhang magaling ito sa pag-iwas, kaya naman ay bibigyan siya ng mga ito ng kritikal na atake, ngunit mabilis naman na nakita ito ni Jingo, kaya naman ay agad niyang binigyan ang mga ito ng sabay-sabay na pag-atake na matagumpay naman nilang sinalo. Habang nagaganap ito ay sa isip naman ng kapatid ni Nam Gong-hyo ay napapatanong siya na kung ang nakita ba niyang ginawa ng kanyang kapatid ay ang totoong Heavenly Sword Art, kaya naman ay galit itong napasabi na hinding-hindi niya hahayaan na sa ganito lamang magtatapos ang kahihiyan na ibinigay nito sa kanya, at sisiguraduhin ito na mawawasak niya ang Storm-in. Mabilis naman na narinig ito ni Nam Gong-hyo, kaya naman ay dahil sa naramdaman nitong galit sa nais niyang gawin sa Storm-in na kanyang itinuturing na tahanan, ay binigyan niya ito ng malalakas at sunod-sunod na pag-atake sa kanyang buong katawan, at habang sinasalo ito ng kanyang kapatid, ay sa isip niya na base sa kanyang pakiramdam ay ito ay ang Infinite Heaven Sword Art Technique, at hindi niya dapat na natutunan ito dahil sa naipatapon na siya sa kanilang Nanggong clan. Kaya naman ay nagtataka itong napapatanong sa kanyang sarili, na kung sa papaano niyang nagawang matutunan ang teknik na iyon, at totoong napaka-imposible na mangyari ito. Nang bigla naman siyang nilapitan ni Nam Gong-hyo at sinabi na huwag na siyang guguluhin pa nito, dahil kapag may ginawa itong kahit na ano sa kanilang Storm-in, ay babalik siya sa kanilang Nanggong clan. Matapos ay sinabihan niya ang kanyang kapatid na huwag na silang magkikita pang muli. Ngunit galit naman na tinanong siya nito na kung bakit hindi nito nais na pamunuan ang kanilang Nanggong clan dahil kitang-kita naman na mas malakas ito sa kumpara sa kanya, na marahan naman itong sinagot at sinabi na gusto na niya ang kung anong buhay na mayroon siya ngayon, bukod doon ay kontento na siya na nagagawa niya ang mga nais niyang gawin sa buhay, matapos ay agad naman na umalis ang mga ito sa lugar. Makalipas naman ng ilang sandali, sa paglalakad ng mga ito ay masayang nagpasalamat si Nam Gong-hyo kay Jingo dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya, ngunit hindi pa niya natatanong ang kanyang pagkakakilanlan, kaya naman ay tinanong niya si Jingo kung kilala niya ba siya. Sa nangyari ay natigilan naman ito dahil sa hindi niya dapat na aminin ang kanyang kaugnayan kay Jiang Qirin ngunit nadulas naman ito at nasabi na malapit na kakilala niya ang kanilang innkeeper. Kaya naman ay nagdahilan na lamang ito na hindi sila ganun kalapit masyado na magkaibigan gaya ng inaakala nila. Nang bigla naman nitong naalala ang sinabi sa kanya ng ikalawa nilang kapatid sa squad na hindi dapat malaman ni Jiang Qirin ang patungkol sa pagsunod nila sa lugar na ito, at ugaliin na laging mag-iingat sa kanyang mga sasabihin kung siya ay malapit sa lugar. Sa nangyari ay napasabi naman siya sa kanyang sarili na kung ano na ang gagawin niya sa bagay na ito, at kailangan niya na makaisip agad ng paraan kung nais pa niya ang mabuhay. Kaya naman ay gumawa na lamang ito ng kwento kung paano siya nagawang mailigtas ni Jiang Qirin sa isang napakapambihirang sitwasyon, kaya naman ay mula ng araw na iyon ay tinuring na niya itong sinumpaang kaibigan. Sa nangyari ay namangha naman sila Wheon dahil sa ganun pala sila nagkakilala, na masaya naman na sinang-ayunan ni Jingo dahil sa mukhang napaniwala niya ang mga ito. Napasabi naman si Nam Gong-hyo na mukhang madaming tao ang nakakakilala sa kanilang innkeeper na hindi nila sukat akalain, dahil bukod sa isang ito ay kilala din siya ng isang scholar na si Hyun Baek, kaya naman ay napapaisip siya na kung ano kaya ang buhay ni Jiang Qirin bago magtayo ng kanyang inn, nang bigla naman na nagmakaawa si Jango sa mga ito na panatilihin lamang na sekreto ang pagkakakita nilang ito sa kanya mula kay Jiang Qirin, na nagtataka naman nilang sinang-ayunan.
Habang nag-iikot-ikot ay napatanong naman si Wei kay Wun Chan na kung anong nangyayari sa lugar ng pamilihan ngayon. Napasabi naman ang binata na ang bagay na iyon ay dahil sa mayroon lamang kakaunting supply ng produkto ang pumapasok sa Hangzhou, kaya naman ay 3 beses na tumaas ang presyo ng mga bilihin lalo na ang bigas at harina. Sabi pa nito na base sa kanyang narinig ay sinabi ng mga ito na ang Northern Gate ng Government Road ay nililimitahan ng patungkol dito, kaya naman ay pinipilit nito na tumawad sa mga nagtitinda kanina. Sa nangyari ay nagtaka naman si Wei patungkol sa pagkakaroon ng kakulangan sa mga pumapasok na produkto sa kanilang lugar at mukhang nakapagtataka ang bagay na iyon, dahil sa kadalasan ay sa panahon na ito ay kung saan ay umaapaw ang mga supply ng produktong pumapasok sa kanila. Sinang-ayunan din ito ni Jingo, kaya naman ay tinanong nito si Wei na kung may alam ba itong kung anong mga kumakalat na balita sa pamilihan nitong mga nakaraang araw, na agad naman na sinang-ayunan ng dalaga at sinabi na mayroong kumakalat na kakaibang balita kamakailan. Sabi nito na ayon sa nabanggit ni Mr. Kang sa bilihan ng mga tela, na mayroong iilang mga opisyal ng gobyerno ang bigla na lamang na nawala. Dagdag pa nito na maging si Carpenter Lim ay sinabi din na nakakita siya ng mga tao na may kakaibang hugis ng mga ulo sa malapit sa labas ng Hangzhou. Napaisip naman patungkol sa mga narinig na ito si Jingo, at ang mga ito ay may kaugnayan sa natanggap na report ng kanyang ikalawang kapatid, dahil dito ay agad naman na nagtanong si Jingo na kung maaari pa ba niyang sabihin sa kaniya ang patungkol doon, na agad naman na sinang-ayunan ni Wei. Kaya naman makalipas ng ilang sandali matapos na ikwento ng dalaga ang buong detalye, ay napasabi na lamang ito na mukhang may kung anong seryosong nagaganap sa kanilang lugar. Ngunit sinabihan naman siya ni Jingo na wala itong dapat na ikabahala sa mga sinabi nito, dahil sa nagtanong lamang siya dahil mukhang konektado ito sa hinahanap niya, sa isip nito na ang sinabi ni Wei sa kanya ay impormasyon na may kaugnayan sa mga keshek, kaya naman ay kailangan na niyang makabalik upang maibalita ang patungkol sa mga ito. Kaya naman dahil dito ay masaya naman itong nagpasalamat at nagpaalam sa kasamahan ng ating bida sa Storm Inn, ngunit nang papaalis na ito, ay muli niyang ipinaalala sa mga ito na huwag nilang babanggitan kay Jiang Qirin na nakita nila siya sa lugar na ito, na sinang-ayunan naman ng lahat. Habang nagpapatuloy naman ang mga ito sa kanilang pamimili, ay sinusubaybayan naman sila ng batang kapatid ni Namgung Hugh mula sa di kalayuan, at matapos ng ilang sandali ay agad nitong inutusan ang kanyang kasama na agad na sundan ang lalaki na kanina lamang ay kasama nila. Nang makaalis naman ang kasama nito, ay muli niyang naalala ang mga pagkilos na ginawa ng kanyang kapatid, at maging ang matagumpay nitong pag-atake sa isa pa nilang kapatid sa kanilang ama, at marahan na napasabi sa kanyang isip, na hindi niya dapat sukuan ang kanyang kapatid sa pagiging tagapagmana nito sa Nanggang clan. Kinagabihan naman sa lugar ng Storm Inn, ay habang nagkakaroon ng kaunting salo-salo, ay may napansin naman itong kakaiba kay Baekhyun, sabi nito na mukhang hindi siya kumakain ng tama, at mukhang may kung ano itong iniisip, dagdag pa nito na ang imahe ng mukha nito ay parang isang mandirigma na papasok sa isang digmaan na kung saan ay alam na nito ang kanyang katapusan. Sa kabilang banda naman sa lugar ng mga keshek, ay nagmamadaling sinabi ng assassin na mayroon itong mahalagang ibabalita sa kanila, nang bigla naman siyang napatigil nang makita ang Three Great Skies, kaya naman ay agad itong nagbigay galang at sinabi na isang karangalan ang makita sila ng personal. Agad naman siyang pinahinto nito at tinanong na kung ano ba ang gusto niyang ibalita sa kanila. Sabi nito na ang Merem Alliance ay minamanmanan na ang mga opisyal ng gobyerno na kanilang tinipon sa government business gathering ng palihim, at ang mga ito ay masyado nang malapit at mukhang hindi na nila pa ito dapat na palagpasin pa. Sa nangyari ay nainas naman dito ang keshek at sa isip nito na kaya nitong harangan ang mga impormasyon mula sa mga embroidered uniform guard o di kaya ay sa Eastern Bureau gamit ang kanilang secret agent na kanilang itinanim dito, ngunit ang ipinagtataka nila ay hindi ganun kadali nilang nailagay ang mga iyon doon upang malaman nila, dahil dito ay galit itong napasabi na nag-uumpisa na siyang mena sa mga martial artist ng Clear Moon Pavilion. Sabi pa nito na ang kanilang malaking plano ay magaganap sa pagdiriwang ng Dano Festival, kung saan ay ang Imperial Family ay bibisita sa Hangzhou, ngunit dahil sa ang mga Imperial Family ay hindi ganun katanga, ay maglalagay ang mga ito ng kanilang mga gwardya upang masiguro ang kaligtasan ng buong lugar. Mayroong 2 base sa loob ng Gold Deity Road,
Isa sa mga ito ay ang Jade Sea Pavilion na gumawa ng ugnayan sa mga embroidered uniform guard at sa Eastern Bureau. Ang isa naman ay maaaring ang Clear Moon Pavilion, at ito ay ang base para sa Merm Alliance na kumikilos ng patago. Dahil dito ay tinanong naman niya ang assassin na kung kagagawan ba ito ng mga tao sa Clear Moon Pavilion. Sumagot naman ito at sinabi na ayon sa kanyang narinig na ang mga ito ay tumatanggap ng pagpopondo ngunit mukhang ito ay nasa ibang panig. Sabi pa nito na ito ay ang Night Vapor Sword na mula sa Wudang Sect. May kakayahan itong mapawalang bisa at mapahina ang kahit na anong pag-atake at sugpuin ang kanyang mga kalaban nang hindi ito pinapaslang. Sa nangyari ay natuwa naman ang isa sa narinig nito at mukhang nagugustuhan niya ang taong iyon, na sinang-ayunan din ng isa at sinabi na nais din niyang makita ito ng personal upang malaman kung magagawa ba niya na mapawalang bisa ang kanyang kamao. Nang napasabi naman ng Keshak na noong mga nakaraang insidente ng pagkakahuli sa kanilang mga kasamahan ay may kaugnayan sa isang iyon, kaya naman ay kailangan nilang paslangin ito. Kaya naman ay agad na tinanong ng Keshak ang kinaroroonan ng binata, na agad naman nitong sinagot na sa isang inn kung tawagin ay Storm Inn. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na marinig ang pangalan ng inn, ay nagpalabas naman ito ng malakas na pressure sa kanyang buong katawan, at sinabi na nabanggit nito sa kanya noon na ang inn na iyon ay nabili ng kung sino na nagretiro sa pagiging militar upang magkaroon ng normal na buhay. Sa naramdaman namang malakas na puwersa ng tatlo, ay masayang napasabi ang mga ito sa kanilang sarili na ang aura nito ay talagang napakalakas pa din, at mukhang ang kanilang general ay totoong maayos at masigla pa. Agad naman na sinang-ayunan ng assassin ang sinabi nito at sinabi na wala pa ding nagbago sa pananaw ng may-ari ng inn, at ang Night Vapor Sword ay nagawa lamang na makatagpo ang mga taong iyon sa di inaasahang pagkakataon at naging magkaibigan, at 70% siyang nakakatiyak sa bagay na iyon base sa nakikita niya sa lugar. Nang bigla naman siyang tinanong ng Keshak na kung ganun ay 10% siyang hindi nakakatiyak sa bagay na iyon, upang hindi naman ito makasagot, kaya naman kung ganun ang kaso, ay siya na ang baalang humusga kung isa ba itong banta para sa kanya o hindi. Sa nangyari ay nagtaka naman ang Three Great Skies at napasabi sa kanilang mga isip na mukhang personal na niyang aasikasuhin ang bagay na ito. Sa lugar naman ng Storm Inn, kung saan ay nawala ng napakadaming customer, ay nag-umpisa ng bumalik lahat, at habang nagkakaroon sila ng mga suliranin, ay nagsumikap naman ng husto si Wunchan sa kanyang mga kakayahan sa pagluluto, ganun na din ang dalawang bata na si Osel at si Opal. Habang si Namgang Hugh naman ay nag-iwan ng magandang impresyon sa kanilang mga customer. Habang abala ang lahat sa kanilang mga tungkulin, ay si Wian ang mayroong magbigat na gampanin sa lahat. Sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng lahat mula sa likod ng mga ito, at habang pinagmamasdan ni Jiang Qirin ang lahat ng mga nangyayari sa paligid, ay napapasabi ito na dahil sa ang kanyang negosyo ay mas nagiging mabuti, ay may kaunti siyang pangamba na hindi na ito ang kanyang normal na buhay na ninanais, ngunit sa kabilang banda, ay masaya siya na muling sumisigla ang kanyang Storm Inn. Sa una sabi niya na inakala niya na makukuntento na siya kung kikita siya ng sapat para mabuhay, ngunit ngayon ay hindi na nito alam kung nais pa ba niya ng isang normal na buhay o hindi. Subalit sabi nito na normal lamang ang magkaroon ng ganitong mga pangamba, dahil kahit papaano ay hindi na nito pa kailangan na alalahanin ang makaligtas sa digmaan. Ngayon ay mayroon na siyang inn na maaari niyang pagtrabahuhan, kasama ng kanyang pinaiingatan na pamilya, ay sama-sama silang palalaguin ito. Matapos ay tinawag naman nito si Wian at sinabihan na hindi pa natatapos ang paglilinis sa kanilang lugar bago sila magsara, ngunit nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil sa ang dalaga ay bihag-bihag ng Keshak na kanyang mortal na kaaway sa lugar ng digmaan. Matapos ay agad naman siyang sinabihan nito na matagal-tagal na din mula ng kanilang huling pagkikita, at sinabi na ang lugar ng Storm Inn ay kainahinala para sa kanya, at ngayon ay nandito pala ito. Nagtataka naman na napapatanong si Jiang Qirin na kung ano naman kayang ginagawa sa lugar na ito ng Keshak. Matapos ay agad naman niyang inutusan ito na ialis ang espada niyang nakatutok sa dalaga, ngunit tinanong naman siya nito na kung ang babae ba na kanyang bihag ay importante sa kanya, na agad naman na sinang-ayunan ni Jiang Qirin.
Dahil dito ay napasabi naman ito na hindi niya inasahan na ang isang Crimson Demon ay mayroong importanteng babae na iniingatan, at totoong hindi niya inaasahan ito. Matapos ay mas hinigpitan niya pa ang pagtutok ng kanyang sandata sa leeg ng dalaga, upang agad na magkaroon ng masamang reaksyon si Jiang Qirin. Sa nakitang iyon naman ng Keshek ay masaya itong napasabi na ito ang nais niyang makita, ang ekspresyon niyang iyon at ang panlilisik ng kanyang mga mata, dahil muntik na niyang hindi makilala ang kanyang mortal na kaaway kanina lamang, at dapat ang Crimson Demon ay palaging napupuno ng malademonyong bloodlust, dahil kung hindi, ay hindi na ito ang Crimson Demon na kanyang kilala. Hindi naman siya sinagot ng ating bida bagkus ay binyantaan, na kung sakaling may kung anong mangyari kay Wei, ay hahabulin niya ito hanggang sa dulo ng mundo, at pagpipira-pirisuhin ang katawan nito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa nangyari ay nag-umapaw naman ang pananabik sa mukha ng Keshek at sinabi na ito talaga ang nais niya, at kung papaslangan niya ang babaeng ito, ay sa tingin niya na magagawa na nitong makapaghigantay para sa paglagay nito ng peklat sa kanyang muka. Nang bigla naman na may naalala ang ating bida, kaya naman ay sinabihan niya ang Keshek na nakakasigurado siya, na nagawa na nitong maghayganti sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang tagiliran sa lugar ng digmaan. Kaya naman ay tinanong siya ni Jiang Qirin na kung ano ba talaga ang nais nito sa kanya. Napasabi naman ng Keshek na napansin niyang wala itong kahit na anong sandata na dala-dala, na maging ang kanyang Heavenly Dragon Spear ay wala din, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit ito mukhang hindi preparado sa kung ano, na agad naman na sinagot ni Jiang Qirin na ito ay dahil sa nais lamang niya na magkaroon ng normal na buhay. Galit naman na napasabi dito ang Keshek na ang tawag sa nais nito ay ang pagtakas sa realidad, pagtakas sa mga mandirigmang pinaslang nito sa lugar ng labanan, sa galit na mayroon ng Yuan Empire dahil sa mga sinira nitong plano, at bukod doon ay ang kanilang labanan na hindi ba nalalaman kung sino ba talaga ang nanalo. Tinanong naman siya ng ating bida na kung mali ba ang tumakas sa mga sinabi nito sa kanya, sa nangyari ay takang-taka naman ang Keshek sa mga sinasabi nito, at hindi siya makapaniwala na ang Crimson Dragon ay tumatakas sa galit ng iba, at tinanong kung nasaan ang dignidad nito sa kanyang sarili, kaya naman ay galit nitong tinanong si Jiang Qirin na kung ang tanging makakatapat sa kanya, siya na Heavenly Wolf, ay isa lamang palang mahina at walang dignidad. Buong puso naman na sinang-ayunan ito ng ating bida, upang labis na ikagulat ng Keshek, ngunit sabi nito na kung ganon ay may nais itong itanong sa kanya, dahil sa mayroon pa silang dapat na malaman patungkol sa kung sino ang nagwagi sa pagitan nila, ay kung paano kung sabihin niya sa kanya na kailangan niyang paslangin ito upang malaman ang nanalo, ay hahayaan ba siya nitong paslangin siya. Nasinang-ayunan naman ni Jiang Qirin at sinabi na hahayaan siya nitong gawin ang bagay na iyon, at kung nais niya na makipaglaban, ay makikipaglaban siya dito, at kung ang nais nitong paslangin siya nang hindi nanlalaban ay gagawin niya din ito. At bilang kapalit ay kailangan niyang palayain si Wei, dahil siya ay kung sino na hindi dapat na mamatay ng dahil lamang sa kanya. Pinigilan naman siya ni Wei sa nais nitong gawin, ngunit hindi naman siya pinansin nito at sinabi na kahit ano pa ang kondisyon niya, ay kapag pinakawalan niya si Wei ay gagawin niya ang kahit anong naisin nito. Nang bigla naman na kumilos si Wei at hamarang sa harapan ng ating bida, dahil hindi nito hahayaan na isakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kanya. Agad naman siyang hinatak ng ating bida, ngunit nang bigla naman itong may napansin, dahil ang postura niyang iyon ay isang malakas na paghiwa na tumatagos sa tao at sa kabayo, ngunit sa kaparehas na sitwasyon, ay ngayon ay nakahanda na siyang mawalan ng kahit ang kanyang isang braso, dahil ang importante sa ngayon ay ang masigurado niya ang kaligtasan ni Wei, at mamaya na muna niya ito kakaharapin. Nang bigla naman na iniwas nito ang kanyang pag-atake sa dalaga, at bigla na lamang na napayuko, matapos ay nagkaroon naman ng ilang sandali ng katahimikan sa paligid ng lahat. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.